Pag-aralan ng wasto, panatiling sariwang hangin. A day in life of an accredited pollution control officers. Ano ba ang isang araw sa buhay ng isang accredited pollution control officer? Siguro magmula ng ikaw ay maging isang accredited PCO, iniisip mo na araw-araw ano ang gagawin mo. Meron kang 8 a.m. hanggang 5 p.m. to do your regular duty and responsibility as PCO. But before we have that simple discussion, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe or join dito sa ating channel, just click the button join at I hope makatulong tayo sa community. Now, ang isang accredited pollution control officer ay merong regular duty and responsibility entrusted by the regional director. Sabi nga dito sa Section 8, let me read and I quote, "The Regional Director," Section 8 po ito, ng DAO 2014-02. "The Regional Director, for approved application, shall issue the Certificate of Accreditation containing, among others, the responsibilities and accountabilities of the PCO and the managing head of establishments." So kapag ikaw ay isang accredited pollution control officer, meron ka ng duties and responsibility. So ano ba ang isang araw ng isang pollution control officer? So maaring ang items number 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang po itong 21 ay magawa mo sa isang araw. Or minsan naman hindi naman lahat ito pero ang isang araw ng isang pollution control officer ay napakahaba. Pero alam natin na nagsisimula lamang ito sa 8 a.m. hanggang 5 p.m. So, ang isang PCO sa kanyang buhay sa isang araw at kailangan, sabi dito sa item number 1, together with the managing head, ensure compliance with the requirements of environmental laws, their implementing rules and regulations, and other pertinent rules and regulations. Mahirap ito dahil may kaakibat ito na responsibility, yung pagiging or siguruhin na compliance sa mga requirements ng batas. May mga gawain kang kailangang kumpletuhin sa isang araw. Sabi sa number 2, item number 2, identify significant environmental aspects and impacts of the establishment. Maaring pagpasok mo ng trabaho, meron ka ng isang iniisip, ito ang mag-conduct ng inspection. Siguro pagpasok mo 8 a.m. at 8:30 magsisimula ka ng mag-inspect sa mga strategic areas ng inyong facilities to identify activities na mayroong potential or actual negative impact sa land, air, and water. At kung meron nga, i-review mo ang environmental management plan and contingency plan kung ano ang appropriate control measure dito. At kung hindi ito nakasulat, i-update mo ang iyong environmental management plan or EMP and contingency plan. So 8:30 a.m. pa lang meron ka ng gagawin kundi ang mag-inspect ng inyong facility. Halimbawa, sa isang um, PCO, pwede niyang puntahan agad ang isang hazardous waste storage area. Kumusta ba ang kondisyon? Puno na ba? Hindi pa ba lumalagpas sa limit ng storage? Yan ang mga ating titingnan. May mga discharges ba sa ating facilities? Meron bang ah, breakdown ng equipment sa ating mga treatment system? Yan, titingnan mo agad yan. Number 3, sa Section 10, attend to all permitting and registration requirements of the establishment prior to the construction, installation, or operation of pollution sources and control facilities. So, siguro pagpatak ng
8:30 nag-i-inspection ka na, pagkatapos mo about 9:30 AM, ikaw ay magtitingin na naman ng mga permits mo. Ito ba ay valid pa? Are we operating our facilities with valid permit? Anong example ng permit? Gaya ng discharge permit. Kung may na-operate kang generator set, meron ka bang valid permit to operate? Kung meron kang na-generate na hazardous waste, nakarehistro ba ito sa hazardous waste management system? At ito, 9:30 AM, siguro iisipin mo na, wala pala tayong permit o hindi pa pala ito nakarehistro sa system, sa EMB, kailangan kong irehistro. So, medyo gagawa ka na ngayon ng documentation, request for budget allocation, request letter, ano pang documentary requirements. Pagpatak siguro ng 10:30 AM, siguro mag-i-snack ka na. Magbe-break ka muna and then return ka ng 11 or 10:45 AM. So at 10:45 AM, pwede mong tingnan ulit ang mga records. Magkakaroon ka ng evaluation ng mga um, corrective actions na ginawa mo before doon sa mga na-identify mong non-compliance. O titingnan mo ang operation ng STP, WWTP kung in normal working condition, hindi ba barado ang mga blowers natin, ang mga bubble diffusers, ang ating mga air pollution control devices are working normal, ang ating mga monitoring devices walang problema sa pagbato ng data sa EMB, lalong-lalo itong continuous emission monitoring system. So, anumang equipment, devices na nakakatulong, kailangan nasisiguro natin ang kanilang performance. Siguro 10:45 to 12, kailangan mong makita ito na sa iyong mga mata araw-araw. Sa isang araw makita mo na they are performing in normal condition. And of course, mag-lunch break at mamayang hapon 1 PM babalik ka. Ano na naman ang iyong titingnan? Well, siguruhin mo yung ating mga hazardous waste in item number 5 when disposed off-site are covered by permit to transport. Maaring nung nakita mo in the morning, meron kang hazardous waste na puno na ang iyong storage, pwede mo nang dapat i-dispose ito. So, dapat, sabi dito sa number 5, it's your duty to ensure when we are disposing hazardous waste off-site, it shall be covered by a permit to transport. So, maaring pupunta ka na sa hazardous waste management system para mag-apply ng permit to transport nito from 1 PM to 1:30 PM. At syempre, you will coordinate with accredited transporter and treater na sa loob ng 30 minutos pwede ka na maghanap ng mga accredited transporter para sa pag-apply mo ng permit to transport. At yung ating mga transporter, may mga kamowa yan na TSD. So, kailangan lang you enter into agreement. So, in 2 PM or at 2 PM, pwede mo nang i-request ang copy ng Memorandum of Agreement, draft ng Memorandum of Agreement for signature ng iyong managing head o ang owner ng company. So, 2 PM, meron ka ng na-coordinate na transporter for the transport of hazardous waste at meron ka ng na draft na MOA for signature ng iyong managing head at papadala mo ulit ito yung signed copy sa transporter for signature at ganoon din sa TSD for signature. Yung MOA na yon kailangan sa pag-apply ng permit to transport. 2 PM, tapos mo na yan. And then number 8, at siyempre ito ay tungkol sa may mga ECC, Environmental Compliance Certificate. Mga project na may Environmental Compliance Certificate. So ang isang accredited PCO, bandang 3:00 pwede niyang tingnan lahat ba ng condition sa ECC ay naku-comply. Lalong-lalo pagdating sa mga monitoring ng emissions, monitoring
ng effluent, ang emission, yung mga usok, kung may kailangang testing, pumapasa ba ito, at kailan ang huling testing, asan yung report, kailangan mo makita yung result, yung emission at saka yung effluent, mayroon itong mga test results, ano ang values, ano ang compliance nito, compliant ba to sa emission standard or effluent standard. Kung ang isang PCO ay merong mga ganito, kailangan na-upkeep mo, na-check mo kung updated ang ating mga monitoring results. Dapat hindi tayo pagpatak ng 3:00 pakampante kung baka malapit na ulit ang pagpapatest ng tubig at hangin. So 3:00 you can check kailan ba huling nagpa-test at kung malapit na ulit ang submission ng report, self-monitoring report, dapat nakapagpa-test na tayo. So at 3 PM sa isang buhay ng isang PCO, pwede kang makipag-coordinate na sa mga laboratory provider para sa upcoming testing ng hangin o ng effluent. Sa iba ng mga PCO, 11 to 12, pwedeng nagmo-monitor ka din ng iyong inventory ng mga chemicals, especially yung mga nage-generate mong hazardous waste. Number 13, promptly submit CMR and SMR. So ang isang PCO, sa isang araw, maaring sa sunod na linggo, kailangan mo nang mag-submit ng report na sinasubmit sa DNR-EMB. So, maaring pagpatak ng 4:00 ay piniprepare mo na ang report na ito. Ang report, tinatawag na compliance monitoring report and self-monitoring report. Kayang-kaya mo naman itong magawa sa loob lamang ng isang araw. Sa isang oras, magagawa mo ang self-monitoring report at compliance monitoring report kung kumpleto ka na sa data. So 4 PM hanggang 5 PM pwede mong matapos ang paggawa ng report na yan. Now in some cases sa isang araw ng PCO wala naman tayong malapit o submission ng report, maaring titingnan mo kung meron tayong mga breakdown of equipment. So at 4 PM kung may napansin ka na nagkaroon ng breakdown of pollution source and control facility, meron mga leakages, or meron tayong exceedances sa effluent and emission standard, sa item number 14 and 15, kailangan natin mag-submit nito ng report, tinatawag na environmental incident report. So, kapag ikaw ay PCO at 4 PM, kung may ganyan na pangyari, dapat mai-submit agad ang report within 24 hours. So sometimes wala naman talagang environmental incident kasi nga ginagawa mo ang trabaho mo. Pero maaring meron ah, patawag ang EMB sa'yo. Sa isang araw may schedule ka ng technical conference dahil sa notice of violation. Alam nyo, sa isang PCO, pagka ang company ay nabigyan ng notice of violation, kailangan niyang umattend ng technical conference. So, maaring sa isang araw, iiwanan mo lahat ng nasambit natin na trabaho mula 8 AM hanggang 4 for you to attend the technical conference, hearings, and meetings. So, maaring ang schedule ng technical conference mo ay ngayon at sa oras ng 11:00 ng umaga. So, papunta ka doon sa EMB. Nangyayari yan sa isang araw. Hindi naman lagi, hindi man araw-araw, pero pwede mangyari sa isang araw. Pwede rin mangyari sa buhay ng isang PCO in item number 18 na umattend ka ng continuing education, summit, convention, or you are just listening sa mga online webinar or online seminar or sa ating mga webinar. Or pwedeng nag-browse ka ng environmental policies, mga laws, rules, and regulations sa website ng EMB for you to keep abreast with the requirements of DNR EMB. Nangyayari yan. Minsan, isang oras ka dyan, Google
at 4 PM to 5 PM para magbasa-basa. Bago mag-end ang isang araw na pagtatrabaho, you are browsing the internet for these policies, laws, regulations, standards para ma-update. At minsan nakikipag-coordinate ka naman sa LGU, city, provincial, municipal government dahil sa iyong best practices. Maaring kinabukasan ay meron kang engagement for information education campaign. Maaring meron kang orientation for newly hired employees kaya gumagawa ka ng presentation at 4 PM to 5 PM. And sometimes you are attending the multi-partite monitoring team activities and meetings. So yan ang isang araw sa buhay ng isang pollution control officer. Napakahaba ng isang araw although maikli ang panahon. 8 AM to 5 PM. Siguro sa iba hindi 8 AM to 5 PM dahil pang night shift. Pero ganoon pa din, you need to perform these duties and responsibilities of accredited PCO as indicated in Section 10 of DNR Administrative Order 2014-02 entitled Revised Guidelines for PCO Accreditation. I hope na picture mo ang isang araw sa buhay ng isang pollution control officer. At wag mong isipin na mahirap ito. Isipin mo na ang ginagawa mo ay hindi lamang sa tao mo ginagawa kundi sa Diyos na may likha. At ito ang ating pasasalamat bilang isang mabuting katiwala ng kapaligiran. Thank you very much everyone for time listening and I hope natuto tayo sa sinasabi sa Section 10 duties and responsibilities of accredited pollution control officer, items number 1 hanggang 21. Thank you very much everyone for time listening and JP Environment Consultancy Services. We train, we care.